Okay, thank you Jesus. Walang ingay. Kanina may nagpapatugtog pero tinurn down na or in-off na po. Thank you Jesus. Okay. I want to share, ako po dito lahat regarding to my day, what happened, some plans na may kinalaman yung, I share things with you na alam kong may mapupulot kayo at may i-apply po ninyo. Ito po, meron po akong tatargetin dito. Kumbaga sa may pinaka-tatarget ako na gusto kong matarget sa mga puso po ninyo. Isang tanong po siya. Pero siguro middle na ng video ito. Okay. Umpisahan ko na po sa nangyari. Na-cancel yung deal na pinagpaguran namin since October. Mahigit, 2 months. Ito yung lagi kami nag-share sa messenger ng mga screenshots, mga ganyan. Minsan gabi na, may magme-message sa messenger. Anuhin mo raw, picturean mo yung ganito. So, babangon ako, pipicturean ko. Alam niyo po yun? Pipicturean ko yung plano, dokumento. In the middle of the night, mga 12:30 to 1 o'clock para mapabilis ang process. Yun. Ang kinauwian po hindi po natuloy. Hindi po natuloy. Ngayon, ito po ang ko. Ito syempre, pasok na naman po yung ating pagiging born-again Christian dito. Born-again Christian po tayo pasok na naman Ito yun Teka, makinig po kayo mabuti. Makinig po mabuti. Importante po ito. Ito po yun Pag may mga ganyan, ang unang tanong, mamaya po yung pinaka-striking na tanong. Anong unang tanong dito? Ano magiging reaction ko? Ako, nabuwisit. Di ba? Hindi ako plastic? Of course. Ikaw, matutuwa ka ba noon? Sinong nasa katinan magsasabi, I like it, I love it. Kalokohan yan, huwag mo kong bibiruin, huwag mo kong hindi ako maniniwala. Di ba? As a person, yes, of course. Of course. Upset po lahat. Oo, yung isa po, kumain na po. Alam niyo po ba kung anong oras ako nagtanghalian? Alam niyo po ba? 30 minutes ago, 4 o'clock ng hapon. 30 minutes ago. Anong oras na po ba ngayon? Teka. Ngayon po oras, while recording this, 4:35 po. Mga 4 o'clock po kumakain ako. Di ba? Di ba? Napakaganda po noon. early dinner. But, yes, yun po ang nangyari. Hindi na po tuloy. Kinausap namin yung mga taga-Amerika, kinausap namin yung mga involved. Nagalit na po sila. Tama na. So kanina medyo pinipigilan namin. Okay, kanina mga bandang around 9:30 o 10 o'clock, we're still doing things. You know what? Talagang ginagawa namin ng paraan para maisalba yung transaksyon. Pero alam niyo po, wala talaga. Wala talaga. And then sabi ng isang kasama ko, wait lang, wag mo na kayong susuko. Kaninang 1 o'clock, mga 2 o'clock, almost 2 o'clock and all that, mga ganyang oras, pinuntahan pa niya yung isang dapat kausapin. Wala po talaga Wala na talaga. So, cancel. Alam niyo po ba, ang pinaka-hype po sa amin nung December, pagpasok ng December, malaki ang pera namin sa December kasi malaking involved po talaga dito. Malaki po ang hatian namin kasi hindi po kami ganun kadami. Katulad ng mga nakaraang transaction namin. Pero, ayan, hindi natuloy. Ito na po yung pinakatanong natin na striking sa atin. Himinga muna ako malalim. Kasi talagang, ewan ko ba, ngayon, honestly, hindi pa rin. Hindi pa rin ako. Hindi pa rin. Ba't kailangan ko mag-vlog? Para may matutunan kayo. Yun ang aking not feeling good, of course. Malungkot? Hindi. Pero I'm not feeling good. Pwede ako malungkot. Ang gulo, Pero totoo po yun. Because I have Jesus. At ang usapan namin, marami pang gagawin si Jesus na mas marami. Ito na po yung pinaka-striking na tanong. At sana matuto po tayong lahat dito. Para kung may dumaan na ganitong situation, alam niyo rin po yung tatanong niyo. Sa sarili niyo, hindi kay Jesus. Ito po. Actually, patanong din kay Jesus, pero mas more sa sarili niyo. Ito po yon. Lord Jesus, ano yung itinuturo mo sa akin dito? Again, the question is, Lord Jesus, ano yung tinuturo mo sa akin sa nangyaring ito sa buhay ko?
Actually, tanong pala kay Jesus. Sorry. Okay? Yung unang tanong pala, yun ang atin. Ano ang magiging reaction ko sa ganitong pangyayari? Itong pangalawang tanong, ito yung middle na tanong. Mamaya may isang tanong pa tayo, pinakahuli. Ito yung middle na tanong. Lord Jesus, ito yung pinaka-striking na tanong ha. Lord Jesus, ano yung itinuturo mo sa akin dito? At, please, be honest. Huwag nating isusuppress yung Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit nandyan po para dalhin tayo into all truth. Hindi po ba? Sabi ni Jesus yan. Be honest. Ako, ang sagot ko po, inaalis tayo sa materialismo. I mean, masyado ka ng focus dyan. Maaga pa lang, pagising ko, cellphone ng hawak ko, titignan ko kung may nag-message na, baka hindi pa napadala yung screenshot, mga ganyan. Masyado ka ng focus sa mga trabaho mo. Yan. Para sa akin, ganun po. At saka, maniniwala po ba kayo? Minsan, munti ko na malimutan mag-devotion the whole day dahil po kung saan ako nagpunta. Totoo po yan. Ayun. Kaya be honest sana. Don't suppress the Holy Spirit. Don't suppress the Holy Spirit. Baka gusto ng Holy Spirit sa akin part, magpahinga naman ako. Focus ako sa gawain ni Jesus. Ayan ang sabi niya sa akin. Masyado ka napapagod, anak dyan. Yun na nga, Lord, ako, napagod ako sa wala. Pero hindi. That Jesus, may something siya para sa akin, sa amin. Ganun po. Hindi ko pa po nakakausap yung kasama ko. They're not good, actually. Galit sila, asar sila. Situation. Sabi ko, wala naman tayong magagawa. Ako, kahit ganun, pinapakita ko, okay lang po yan, ganun. But reality, ito, narinig mo, hindi. Siyempre, tao rin po ako. Tao po ako. Di ba? Na ganun po. Okay? So, ang pinakatanong na striking, Lord Jesus, ano yung itinuturo mo sa akin dito? At sana, pagkalmado na po tayo. Naniniwala ako, pagkalmado na ang lahat ng sitwasyon, ipapakita ni Jesus sa iyo yung answer. Abangan mo. At pag nakita mo yung answer, i-accept mo sa sarili mo, ganun pala. Huwag mo nang kontrahin. Okay, ganun pala. Okay, thank you, Jesus. Ganun pala eh. Meron ka palang kaya pala, Lord, all things work together for good. Ayun. Diba? At ang pinakahuling tanong, ito po yung pinakahuling tanong. Okay? Paano ko ito i-apply sa mga susunod na pangyayari sa buhay ko? Ayun, maganda, di ba? Ito nangyaring ito, paano mo ito i-apply sa mga susunod na pangyayari ng buhay mo? Alam nyo, ang pinakamasaklap po sa lahat, kasi may nakalagay po sa Bible, huwag kayong gagaya sa mga taong pag nagsalamin, makikita lang yung kanilang itsura, and then tatalikod na dun sa salamin, and then parang nakalimutan na yung kanilang anyo, di ba? Ibig sabihin yan, kung ano yung tinuturo ng Bible, namnamin natin. Di ba? Sa buhay natin. Ito yung life application para sa mga susunod na mga pangyayari sa iyong buhay, alam mo kung ano ang gagawin mo na natuto ka doon sa past mistakes mo. Yun po. Diba? First, ano yung magiging reaction ko dito? Pangalawa, pinaka-striking, Lord Jesus, what are you teaching me or ano tinuturo mo sa akin? Pangatlo, paano ko ito i-apply sa mga susunod pang pangyayari ng aking buhay? Tatlong question na mabibigat, pero it requires an honest answer coming from you. Especially yung last question. Diba? Paano mo ito i-apply? Pasaway ka ulit? Meron nang lesson na ganon? Ako, a-apply ko to. Jesus conscious ako lagi. Bakit nawala ba yung conscious kay Jesus? Amen po. Opo. Since October to, opo naman. Hindi man po nawala si Jesus, pero yung attention ko, puro sa trabaho. Sobra. Sobra po talaga. Maya-maya, nandun na ako sa mga kasama ko na naman sila. Ganon. Pero alam po ba ninyo, pag may mga ganito, ituring natin itong opportunity para lalo tayo lumago. Kasi ang paglago po hindi po nangyayari overnight. It requires many days in order for you to know your mistakes. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the one who died for you and gave His life for you.
the Lord Jesus Christ. Mahal na mahal niya tayo. Thank you, and Jesus truly loves us all.